Relentless surrender. Basahin niyo po natin. Relentless. Yung pinakamalakas. Relentless surrender. Pag sinabi po natin relentless, yan po yung word na unstoppable. Sabihan mo yung katabi mo, unstoppable. Unstoppable. Be unstoppable. Be unstoppable. Kahit ikaw may edad, be unstoppable. Kahit matanda ka na, be unstoppable. Amen? So, relentless means never stop. No? Hindi napapagod, hindi humihinto, nagpapatuloy. Amen? So, lahat ba dito ay relentless? Taas ang kamay ng mga relentless? Praise the Lord. No? So, sa mga oras po na ito, no, gusto ng Diyos nakita sa atin yung tinatawag na buhay na surrender or surrendered life. No? Relentless surrender. Walang sawa na pag-surrender or unstoppable na pag-surrender sa Panginoon. Amen. Pag sinabi kasi natin surrender, sa isip natin ano pumapasok muna, Chuchay? Pag sinabing surrender, ano po? Binibitawan. Binibitawan. Sino? Sa isip natin dito sa mundo, pag sinabi natin surrender, parang ano yun weakness, defeat, no? Pero bilang mga Kristiyano, sinasabi ng Diyos sa atin, pag sinabi natin surrender, it is not a defeat. Amen? It is an act of trust in God. Iba yung pananaw natin sa surrender kaysa sa surrender dito sa mundo. Tama ba mga kabataan? No? So kung may mga problema tayo, huwag tayo agad mag-surrender. Kundi i-surrender natin lahat sa Panginoon. Amen? So ibig sabihin, it is letting go of our own will in exchange of will of God. No? So kung ano daw yung will ni Lord, yun daw dapat yung sinusunod natin. So in the world, surrender means weakness, kahinaan, no? Surrender agad, mahina to. Pinurot lang ni pastor ng salita ng Diyos, umalis na, mahina to. No, amen? So, ganun yung pananaw natin minsan sa pagiging, sa tinatawag natin na surrender. But in God's kingdom, surrender is the gateway to victory and breakthrough. Amen? Sabi pa nga ni William Booth, no? Kilala niyo si William Booth? Ayan. Si William Booth ay founder ng Salvation Army. Ang sabi niya, basahin na sabay-sabay. 1, 2, 3, go! The greatness of man's power is the measure of his surrender. So, masasabi mo lang na ikaw ay great man, man of power, pag yung measure ng surrender mo ay talagang masasabi mo na ibinigay mo na talaga kay Lord yung buhay mo at sinurrender mo na talaga kay Lord lahat ng meron ka para sa kanyang harian. Now, isang lang po, testimony ko lang po, no? Tingnan natin yung mga background natin. Yan, sinunsan ako niyan. Ayan. So, personal testimony ko lang, ako po ay galing po sa lungsod ng Lake Cebu, Santo Cotabato. Nangarap po na maging isang marine engineer. Nakatapos po ako ng marine engineering doon po sa amin. And nakita ko po na yung pangarap ko na yun, talagang gusto talaga sa akin ng pamilya ko, nag-even ako. Amen. So, nangyari, nakatapos po ako. Pero, noong time na tinawag ako ng Diyos, amen, nakilala ko ang Diyos. Siyempre, nakilala ko din si Pastor Renis, na naging tulay, para kami po ay maging masaya sa buhay. Amen. At kasama si Lord. Amen. So, nakita ko po na nung sinurrender ko yung mga bagay na gusto ng Diyos ipasurrender sa akin. Marami na mga pagsubok, marami na mga challenges, pero nakita ko, amen, na pag sinunod natin ang Panginoon at sinurrender natin sa Panginoon lahat ng mga plano, mga desire natin sa buhay, hindi tayo bibigyan ng Diyos. Kaya po, ako po ay graduate ng marine engineering. Ngayon, seaman, naging sea, ay naging fishers of men. Dahil po yan sa kabutihan ng Diyos, maraming pagsubok, pero nainiwala ko si Lord, hindi kami iniwan at hindi kami pinabayaan. Kasi anong sikreto? We live a life of surrender. Sabihan mo yung katabi mo, live a life of surrender. Sabi nga, the more we surrender, the more of God's power we experience. Tama naman, di ba? The more daw tayo na sinusurrender natin yung mga bagay,
na naghihila sa atin pababa para di natin maabot ng Diyos, pag sinurrender natin lahat ng yon, yung power ni God, may experience natin. Kaya di ba gusto natin na yung mga kasalanan, isurrender natin sa Panginoon kasi hindi tayo maka-move in supernatural kung meron pa tayong dala-dala. Amen. Kagaya nga sabi ni Pastor Ernest, kung tayo po ay namumuhay pa sa ating flesh. Amen? So, gusto ng Diyos na isurrender mo yung mga bagay na yan. Amen? So, surrendering to God is not losing. It is gaining eternal perspective and purpose. Sabi pa nga ni Paul in Philippians, for me to live is Christ and to die is gain. Sabi ni Paul, sinurrender ko na kay Lord lahat. Kaya sa akin, kahit mabuhay man ako o mamatay, kasi sinurrender ko na lahat sa Panginoon, ito ay isang malaking victory pa rin sa akin. Amen? And may isang tao sa Bible na talagang dapat nating tularan pagdating sa surrender. At iyon ay si Abraham. Kilala niyo po si Abraham? Sino po yung anak ni Abraham? Sino yung tatay ni Isaac? Correct. Amen. Sino yung asawa ni Abraham? Sino yung asawa ni Sarah? Correct. So basahin natin sa Genesis 22, 1-19. So, i-ano ko na lang to siya. Alam niyo na yung kwento, pero ako na naman basa sa inyo. Bilisan ko lang. So, sige. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Sino dito tinawag ng Diyos? Amen. Narito po ako. Grabe, ano ni Abraham, di ba? Tugon na naman niya. Verse 2, sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na sino? Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng diyan galing yung pangalan ni Mariah Carey. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at handog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamitin panggatong sa handog na susunugin. Ihahanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinasabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntaan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang anak, ay sa kanyang mga alipin, hindi na pala anak, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasamba kami dako roon at babalikan namin kayo. Sa verse 6, ipinapasan ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim, at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano yung anak? Tugon ni Abraham. Mayroon na tayong apoy at panggatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Anong sagot ni Abraham? Sabi niya, anak, ang Diyos ang nagbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihiga si Isaac matapos gapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag niya siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo pinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay napasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inandog sa halip na ang kanyang anak. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob, sa English pa, Jehovah Jireh. At hanggang ngayon, sinasabi ng mga tao sa bundok ni Yahweh ay may nakalaan. Mula sa langit, nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh, ako'y nangangako sa pamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo ay magiging sindami ng bituin sa langit at
ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamagitan ng iyong lahi. Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. At last, binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa umagang ito. We thank you for your word, Lord. We ask the Holy Spirit, O God, na kumilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay at sa aming puso. That, Lord, ipamuhay namin yung relentless life, O God, na surrendered life, Panginoon, para sa iyo. Pero Lord, ikaw po makita sa umagang ito. We honor you, Lord, and we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. May tatlong principle na nakita natin at matutunan natin sa buhay ni Abraham. Amen. Una-una, surrender requires, ano daw? Surrender requires sacrifice. Alam niyo, walang totoong surrender kung wala kang bibitawan. Kaya sabihan niyo yung katabi mo, bitawan mo na yan. Amen. Kasi hindi tayo, walang totoong surrender sa Panginoon kung may mga bagay pa tayong bit-bit. Amen? Bit-bit. Kaya hindi tayo tumatagal sa ministry. Bakit meron pa tayong mga daladalang mga bagahe sa ating buhay na hindi tayo maka-full blast sa ministry. Amen? Hindi pa surrendered ang life natin. Kaya, kung may konting tampuhan, biglang nawala na agad. Amen? Kasi hindi talaga totoo ang surrender na life. Amen? Ano sabi ni Lord sa kay Abraham? Sabi sa kanya ng Diyos, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah o makyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at hinindog mo siya sa akin. Anong requirement ng Diyos kay Abraham? Una-una, i-sacrifice. At hindi basta-basta yung ginawa ni Abraham. Hindi lang yung simple sacrifice na sinabi ng Diyos. Hiningi ni Abraham yung anak niya, amen, na matagal niya na pinangarap na magkaroon ng anak sa kay Sarah. Tapos finally, nung matanda na siya, binigyan siya ni Lord ng pangakong anak. Ang pangalan si Isaac. Pero, anong nangyari? Hinihingi ng Diyos si Isaac bilang isang burnt offering. Amen? Anak na pinangako mismo ng Diyos. Pero isang araw may dumating na instruction kay Lord. Amen? Na ialay niya daw yung kanya kaisa-isang anak. Ikaw, kaya mo bang ialay ang kaisa-isa mong anak? Kaya mo bang ialay yung mga bagay na sobrang hirap ibigay para sa Panginoon? Kay Abraham, sobrang hirap yun kasi anak niya, binigay niya. Pero anong ginawa ni Abraham? Sinunod niya ang Diyos. At makita natin sa dulo, yung mga pangako ng Diyos kay Abraham ay sobrang dami, sobrang malaki. Gusto ba natin ng mga pagpapalang sobrang laki at sobrang dami? Amen? Live a life of surrender. And we need sacrifice para magawa po natin yun. Amen po ba? Kaya, si Abraham, he trust God. Alam niya kilala niya yung Diyos niya. Kaya kahit ano man yung pasurrender sa kanya ng Diyos, kaya niya surrender. Amen? So if you really want to show God that you trust Him, surrender everything. Sabihan mo yung katabi mo, surrender everything. Amen. So sa panahon ngayon, parang mahirap na i-surrender kahit cellphone, no? Diba? Mahirap talaga. Pero si Abraham dati, kaya niya i-surrender pati anak niya. Amen. Kaya isa-isang anak. At ano nangyari? Binless siya ng Panginoon. May isang story, may isang lalaki na niyaya siya na mag-hiking ng kanyang kaibigan. No? Siya, estudyante, na may dalang bag na mabigat. Puno yung bag niya. Puno ng laptop, puno ng book, puno ng snacks, puno ng damit, no? Araw-araw dala niya to kahit saan siya magpunta. Pero one day, may nag-invite sa kanya na mag-hiking sa bundok. Sabi nung guide sa kanya, kasi nag-hiking na sila, may guide sila, syempre hindi na lang magpunta na hiking kung wala kang guide. Sabi ng guide sa kanya, pwede ka sumama, pero kailangan mong iwan yung backpack mo. Kasi anong laman ng backpack niya? May laptop, may libro, may damit, baka may bato pa yun dyan.
Ang hirap bitawan. Kasi andun lahat ng kailangan. Nung bata. Ay, yung student. Amen? But at the same time, dala rin niya yung bigat na nagpapabagal sa kanya. Siyempre, kung dala mo mabigat, mabagal ka talaga. Yung mga kasama mo mag-hiking, ang dala lang yung bag-bag mo, dito lang, umalik lang. Pero yung dala niya, parang yung pang-Amerikano na bag, hanggang sa ulo yung akyat ka sa hiking ka, andun yung laptop, baka andun na yung bahay mo. Diba? So, mabigat. Kaya yun yung nagpabagal sa kanya. Yung kasama niya, andun na sa tuktok, siya andun pang sa kalagitnaan. Kasi mabagal. Mabilis mapagod. Amen? Finally, decided na isurrender yung backpack. Amen? At nung iniwan niya yun, nakatakbo siya ng mabilis. Nakaakyat siya ng mataas. Mas mataas. At na-enjoy niya yung journey niya kasama ng iba. Amen? Ganun din po tayo kay Lord. Tinan mo yung katabi mo. Sometimes, yung reason na hindi tayo makamove forward sa ating buhay, no? Mabagal yung buhay natin, hindi tayo makamove forward sa life natin at sa faith natin, sa pagsuserve natin kay Lord. Tagal mo ng Kristiyano, ganun ka pa rin. Tagal mo ng Kristiyano, hindi ka pa na-elevate, baka may problema. Baka may backpack na suot. Ngayon yung nagpapabigat sa atin. Amen? Ayaw nating bitawan yung backpack. Yung mga sarili nating plano, yung mga maling relasyon, yung mga addiction sa cellphone, mobile games, etc. Ano pa ba yung mga ginagawa natin na nagpapabigat sa ating paglilingkod sa Diyos. Amen. May na-encounter kami sa simbahan. Tinuruan namin, grabe yung turo namin na, ito, lahat na binigay namin sa Kanya. Amen. And, nung dumating na nakatagpo siya ng kanyang minamahal, noon nawala pa siya sa Panginoon. Amen? Kailangan, sa buhay natin, pag may mga ganong pagsubok, tayo, relentless pa rin tayo sa Panginoon. Amen? Kahit ganun yung nangyayari, tuloy-tuloy pa rin tayo sa Panginoon. Kaya sabihan nyo ganun, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Huwag sumuko. Amen? Sabay tayo kay Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Natandaan mo, hindi ka nakakaakyat na mas mataas kung bitbit mo pa rin yung mga bagay na pinabibitawan na ni Lord. Sabihin mo din yung katabi mo, bitawan mo yan. Bitawan mo yan. Kasi sabi ng Diyos sa Luke 9:23, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Gusto mo talaga maglingkod kay Lord at maging disciple ni Lord, meron at meron kang i-deny, bibitawan, isusurrender sa iyong sarili. At itong verse na to, nag-remind sa atin na pag tayo sumunod kay Jesus, always, it involves surrender and sacrifice. Denying ourselves, letting go, let God, let go and let God. Ganun yung sabi ni Pastor Reyes, di ba? And trusting His plans every day. Kaya kailangan meron kang masacrifice para merong gagawin si Lord sa buhay mo. Naisip mo na ba yung mga bagay na yun? Na humaad lang para hindi ka makaka-full blast sa ministry. Amen. Minsan na tinatamad ka. Baka may problema. Amen. So, alamin mo kung ano yun na dapat mong sacrifice sa Panginoon. Pangalawa, surrender is the key that unlocks God's blessing. Amen. Nakita po natin nung sumunod si Abraham. Ano ang nabuksan? Blessing. Provision. Kaya provision comes after submission. If we know how to submit and obey God, provision will come upon you. Amen ba mga kabataan? Amen. Anong sabi ng Diyos kay Abraham? Nang nasaksihan niya, nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, ano? Abraham, Abraham. Anong sagot ni Abraham? Sumagot ba si Abraham? Wait lang, Lord. Maya na. Sagot ni Abraham, narito po ako. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong cellphone. Amen? Hallelujah.
Paglingon niya, may nakita siyang isang lalaking tupa na ang mga sungay ay nakasabit sa sanga ng kahoy at kinuha niya ang travel ito, salid na ang kanilang anak. Praise God! Yung mga pinasurrender sa atin pala ng Diyos, mga testing lang ni Lord sa atin. Kung sinurrender mo yan, talagang solid ka talaga na naniniwala kay Lord na hindi ka niya pababayaan at iiwan. Ako po, nung sinurrender ko yung career ko sa Panginoon, nakita ko po na binigyan ako ni Lord ng magandang asawa. Kasama ba yun? Oh, blessing yun. Amen? At nakita po namin dalawa na nung sinunod namin ng Diyos, despite of many challenges, amen, God provides. Masasabi talaga namin na, test natin si Lord kung ano kaya niyang gawin. Unless you test God, hindi mo masaksihan yung kanyang kapangyarihan. Amen? Kaya, patuloy lang mga kapatid. Gusto natin ng provision, mag-submit tayo sa Panginoon. Alam niyo, hindi alam ni Abraham kung ano mangyayari doon sa bundok. Wala siyang dalang sacrifice, dala niya lang yung tiwala niya sa Diyos. In the end, God provided a ram. Amen? Doon niya nakilala si God as Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider. Alam niyo yung kanta rin, di ba? So sino dito gusto maranasan that God is our Jehovah? Taas ang kamay. Amen. Magsisimula yan sa pagsunod. Provision follows obedience. Amen? May dalawang test si Lord na ginawa kay Abraham. Ito yung tinatawag natin 2 tests of surrender. Amen? Una-una na test. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Hearing test. Sino dito yung mga bingi? Wala. Narinig niyo ako yun. So, ano sabi ni God kay Abraham? God said to Abraham. Ganun ba ang word? Ano sagot ni Abraham? Here I am. Amen? Ganun yung sagot ni Abraham. Amen? Kaya, sa unang test, pumasa sa Abraham. Ang problema kasi sa atin, nung sinabi tayo, bitawan mo na yan. Wait lang, Lord, may rap word ba? Amen? Parang nabingi tayo bigla. Na nakakarinig naman tayo, tapos nabingi tayo bigla. Amen? So, doon pa lang sa hearing test, sablay na. Amen? Pero dito makita natin, nung sinabi nung tinanong si Abraham, God, nag-reply siya agad, and he replied, here I am, nandito ako. Kaya nga maraming sumusunod kay Lord, pero konti lang yung nakakarinig. Oo. Konti lang talaga yung nakakarinig at sumusunod sa Panginoon. Kaya kailangan mo ngayon, sa MCB mga tanong, kailangan mo ng spiritual hearing aid. Para matono ulit yung tenga natin. Pero baka kailangan mo ng cotton buds. Spiritual cotton buds. Amen? So, kailangan we listen carefully to God. Sabi ko nga sa salita ng Diyos in Matthew 7:24, Therefore, if anyone hear these words of mine, ito yung kwento ng the 2 kinds of foundation, no? Na sino man dahil nakakarinig at sinusunod at ginagawa yung aking sinasabi ay may tulad sa isang wise na tao na nagtayo ng kanyang bahay saan? Sa bato. Na dumating yung mga hangin, mga problema, ano ba mga unos sa buhay, hindi natumba, hindi natalo, kundi nanatiling nakatayo. Bakit? Nakinig. Amen? Listen to God's instruction. Hindi lang kay God. Sa mga pastors, sa mga leaders, sa mga parents natin. Amen? And communicate through prayer. No? Nagkakaroon tayo nag-activate yung hearing test natin through prayer. Amen? So, it is listening to God. Ina-align natin yung ating tenga, ating puso sa Panginoon. Kasi alam natin, window ito ng ating puso eh. Yung ating mata at yung ating tenga, window yan. So, kung ano yung naririnig mo, ano yung nakikita mo, pumapasok yan sa puso mo. Pero huwag lang yung sa ito, kung ano na amoy mo, iba na yan. Amen? So, praise God. Amen? So, ano yung una na test na tinest si Abraham? Hearing test. Sabihan mo yung katabi mo, nakakarinig ka ba? Pag sumagot ka ng oo, nakarinig ka niya. Amen. At pangalawa is,
Basahin. Obedience Obedience test. So, alam niyo, basic po ito. Bilang mga Kristiyano, kailangan ginagawa natin ito, yung tinatawag natin hear and obey. Sa lahat ng desisyon mo sa buhay mo, kailangan narinig mo si Lord. Lord, tama ba ito? Lord, ito ba yung salita mo para sa akin? Lord, pwede na ba? Parang gano'n, amen? Kasi kung magkamali tayo dyan, sigurado, pagdating sa obedience, iba na yung gagawin mo. Amen? So pag sinabi ni Lord kay Abraham, obey. Immediately. Amen? Kaya true surrender reveal in our instant and complete obedience to God's word. Sabihan mo rin yung kademo mo, obey. 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 So may mga obstacle na tayo ay napumuhay in a life of surrender. May mga obstacle din pala na tayo mararanasan pag tayo ay nagsusurrender kay Lord. Unang-una is, wala dyan, no? Unang-una is pride. Amen? Ano yung pride? Parang ito yung I know better. Ganun yan eh. Pag may pride ka, puro lang I, me, myself, and I. Kaya ko to, hindi ko na kailangan si Lord. Amen? Kahit wala si Lord, kaya ko ipasa ang exam. Amen? Kaya ko ipasa kahit na ano lang yung stock knowledge lang meron ako. Amen? Hindi ko na kailangan sa pride yan. Amen? Stock knowledge. Oo, na-stock na, hindi na umalis. Pangalawa, fear. Ano yung fear? Ito minsan may mga takot tayo, surrender yung mga bagay-bagay. Kasi ito yung sinasabi ng baka Lord, mawala siya sa akin. Baka Lord, may mawala, hindi ko kaya. Natatakot ako. Ganun yung natin, yung tinatawag na fear. Kaya, hindi natin magagawa yung living a life of surrender kasi meron pa tayong pride. Pangalawa, meron pa tayong fear. Amen? And last but not the least, yung pangatlo, control. Gusto kasi natin, tayo yung nagko-control sa sarili nating mga desisyon. Ito yung sinasabi mo, pag out of control ka, I need to be in charge. Ganun yung sinasabi mo. Dapat ako lang talaga yung mag-desisyon sa aking buhay. Tama naman yun. Pero ang nakakaalam ng ating buhay ay si Lord. Kahit ano pa yung desisyon mo, pag hindi ang will ni Lord, hindi pa rin mangyayari sa iyong buhay. So dito nakalaro ng tug of war. Taas ang kamay. Ayan. Alam niyo yung tug of war, may isang tali dito, may isang tali dito, tapos naghihilahan sila. Maghanap pala tayo ng ano. Sige, ito na lang. Jeremy, kumakan mo to. Sino ang volunteer isa? Hindi, si ano lang. Yung ano lang, maliit-liit na. Ngayon si ano? Si baby. Si baby. Sige na lang. Mga kabataan din na. Ay, ito na lang. Ito na lang. So for example na lang, imagine, itong rope na ito between you and si God. Amen? Ikaw, si God, hindi ka maghihila, God, ha? Huwag ka maghila, siya lang maghila, pero kailangan lakasan mo yung hawak. No? Huwag mo hayaan na matalo ka niya. Kasi God ka hindi natatalo si God. So, ang nangyayari, ito kasi yun. Kasi ayaw natin na surrender. So, hinihila mo, hila ka. Ayan, yan. Ayan. Sige, hilahin mo, baby girl. Hilahin mo. Hawakan mo mabuti. Ayan, sige. Hinihila niya. Sige, hila. Malakas. Sige. Yung malakas, hilahin mo. Ayan. Hinahila niya, nag-exert siya ng strength. No, andun yung pride, andun yung fear, na kaya niya na, hila na ng hila. Amen? Yung control, sinasabi niya, kaya niya na, control for everything. Pero, stop it. Stop it. Sige, pwede na kayo upo. Stop it. Alam niyo po ba, hindi nalalaro si God ng tug of war sa atin. Never si God humihila. Amen? He's trying to pull those obstacles away. Pero ang totoo, hindi mo naman kailangan i-pull. Kailangan mo lang
i-let go. Tandaan niyo po, the more na hinihila ni baby girl, kung yung rope na yan, siguro yung ano talaga, yung solid na rope, masakit yun. The more mo na hinihila, the more mo na hinihila, yung kamay mo namumula hanggang sa masugat. Sikat, hindi mo naman yan matatalo sa tag of war. Sa totoo lang. So bakit mo pa siya hinihila? Bakit ka pa naghahila? Ano gagawin? I-let go mo na lang. Bitawan mo na lang para wala nang masaktan mga kapatid. Stop it! Drop the rope. Drop the gun. Release the pride. Release the fear. Amen? And the control. Walk toward God. Really. Kaya bakit napapagod yung mga believer, yung mga Kristiyano? Hila ng hila. Amen? Kaya nasasaktan, napapagod. Kasi pag naghihila ka, you exert force. You exert your, nagpapalabas ka ng strength. Amen? Kaya napapagod ka. Kasi hila ng hila ka, hindi mo naman matatalo yung kalaban mo. Amen? Kaya burn out sa ministry. Pagod. Hindi na nakaka-attend ng mga gawain. Kasi nga, wala na. Hila tayo ng hila sa Panginoon. Disconnected. Discouraged na tayo sa ating buhay. Amen? It is because we are pulling against God. Paano kaya pag si God yung mag-pull sa atin? Amen? Alam niyo po, nung pinitawan namin lahat sa aming buhay, dinala kami ni God sa ibang lugar. Nung hinawakan namin, dinala kami ni God, napunta kami sa Lake Cebu. Amen? Grabe yung ginawa ni God sa amin. Hindi kami humawak. Anong ginawa ni God? Tinalik kami ni God at pinapoy sa Lake Cebu. Nakita niyo po, nung sinurrender ni si Lord, ito naman kami. Amen. Then, hallelujah. Amen. Kasi hindi kami pumapalag. Amen. Ano ba, Lord? So, tandaan natin, surrender is not losing. Hindi tayo natatalo. It is surrender. It is winning because we let God lead. We let God and we let God. Palapakan natin ang Diyos. Amen. It is rest for the weary and strength for the weak. Kaya nga, it is easier to tayo sa panahon ngayon ha. Ito lang yung napansin ko. Sa mga kabataan nyo, it is easier to die than to let go of your crush. Diba? Parang, mas okay ka na mamatay ako. Kaysa iwan ako ni crush. Sa panahon ngayon, diba? Nakikita mo, maraming nag-suicide. Amen? Dahil bigo sa pag-ibig. Nakikita mo yun. Doon sa amin, gusto ko kasi yung mga ganun na nangyari. So, parang ginagawa natin nagiging light lang sa atin yung mga buhay. So, tandaan po natin, huwag tayong humila sa Panginoon. Hayaan mo si God na kalihid ka, at itapon ka. Saan niya gusto. Ha? Siya ba? Para ma-activate yung provision ni God. Hear and obey. Anong ginawa ni Abraham? Nakinig at sumunod. Kaya, nung sinunod niya at nakinig siya, biglang nag-provide si Lord ng ram. And instead na yung pinasurrender sa kanya yung i-offer. Anong in-offer? Yung binigay ng Diyos. Yung pinrovide ng Diyos. Amen? Kaya hindi tayo bibiguin ng Diyos. Sabi ano nga tayo hindi ka bibiguin ng Diyos. Dahil sumunod ka. And last but not the least, surrender. Nandiyan siya. Surrender brings big life breakthrough. Sabihin natin ulit, surrender big life breakthrough. So ang tanong ko ba, gusto niyo ba ng breakthrough? Amen. Start with surrender. Amen. Surrender mo na bago breakthrough.
Mula sa langit nagsalita muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan. Yahweh, grabe ginamit ni God yung pangalan niya. Parang ang sinasabi dito, parang kinunit niya yung pangalan niya. Ganyan. Nasa pangalan ko, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Hindi lang pagpapala, anong gagawin ni God? Ang lahi mo'y magiging sindami ng marami na lahi. Sa panahon dati kasi, pag marami kang lahi, mayaman ka. Amen? Sa panahon, wag lang yan ha. Matama lang. No? Ang sabi ni God, ang lahi mo'y magiging sindami na bituin sa langit at ng pamamagit at buhangin sa dagat, sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi. Ito ba ang pagpapala? Pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig sapagkat sinunod mo ang aking utos. Grabe pa di tayo, pala pinagpala din. Amen? Dahil sa pagsunod ni Abraham, pinaspasan siya ni Lord ng todo. Todo-todo ang pagpapala. Sobra-sobrang pagpapala. Tinawag siya Father of many nations. Diba? Kaya kasi ganun yung promise sa kanya ni Lord. Binigyan siya ng lupain. Amen? Ginamit siya sa kasaysayan ng kaligtasan. All because naipasa niya yung test. Siya dito naka-try na ma-test. Nag-exam, nag-test. Taas ang kamay, mga nag-exam. Ano purpose niyo? Bakit kayo nag-exam? Makapasa. Tama? Ganun din, pinitest sa inyo, Lord. Gusto niya makapasa ka. Huwag mo ibagsak yung exam ni Lord. Amen. Kaya mo nga i-perfect yung math. Yung test pa ni Lord sa iyo. Amen? Kaya ganyan din si Lord sa iyo, mga kapatid. Kapag marunong mong sumuko sa Kanya, breakthrough will follow. Sabihin mo katabi mo, breakthrough will follow. In your finances, in your family, in your future, just hear and obey God. Kilala niyo si Catriona Gray. Taas na kamay, kakilala kay Catriona Gray. Catriona Gray. No? Before siya naging Miss Universe 2018, si Catriona Gray, nag-open siya ng kanyang journey. Na yung journey niya was i-surrender to God. She said sa interview niya, sabi niya sa interview niya, at sa mga posts, she prayed not just to win, sinabi niya, but to glorify God with whatever the outcome would be. Ganun yung sinabi niya sa post niya sa interview. Sabi niya, nanalangin ako na hindi na ano man yung desisyon, manalo man matalo, ang importante ay glorify God kung ano yung outcome ng pageant. Sinurrender niya kay God. And at one point, sabi niya, she almost gave up on pageant. Naisip niya pala yun, na parang, suko na ako. Parang ganun yun yung sa mundo. Sa mundo na surrender, parang ayaw ko na, nakakapagod na. Ganito na ng buhay ko, surrender na ako. Baka matay na ako. Amen? But, she surrendered her plans, her insecurities, and dreams to God. And said, Lord, kung para sa akin, ito yung sabi niya, Lord, kung para sa akin to, ikaw na po bahala. Minsan ba sinabi natin yun sa ating mga sarili? Kasi sinabi natin sa kay Lord, Lord, kung para sa akin to, ikaw na bahala. Amen. Amen. And after that surrender, came her breakthrough. Ano nangyari sa kanya? She didn't just win, but she made history. She used her platform to serve others. Promote education for the poor. Kita natin taga-tondo siya eh. Kaya parang may heart talaga niya sa mga mahirap. And speak about faith. Her life wasn't just crowned na may title, pero may purpose. Hindi lang tayo may title, kundi kailangan may purpose tayo. Her life, parehas din kay Abraham. Kita natin na nung nilet go niya, at hinayaan niya si God na mag-lead, nag-open doors si Lord para sa ito. Gusto ba natin yun? Amen. Ang pinakawakas, ang pinaka-ultimate or example na tinatawag nating relentless surrender ay makikita natin sa buhay ni Jesus Christ. He is the greatest example
of a man living a life of relentless surrender. Ano sabi sa Luke 22:42? Father, if you are willing, take this cup from me. Yet, not my will, but yours be done. Dito na time is talagang alam na ni Jesus Christ yung nangyayari sa kanya. Ibibetray na siya. Bigat na siya sa kanyang dinadala. No? May mga times ba na nabibigatan tayo? No? Si Jesus Christ, dito na time, yung dugo niya ay yung pawis niya may kasamang dugo. So, sobrang stress niya. At sinabi niya, pagod na ako, Lord, tanggalin mo na itong mga nararamdaman ko. Pero sabi niya, yet, not my will, but yours be done. Hindi po yung masunod yung aking sarili. Kung ano po yung kalooban ng Panginoon, yun po ang mangyayari. Amen? Nag-model si Jesus sa atin na tinatawag natin perfect surrender on the cross. Hanggang kamatayan. Amen? He lived a life of surrender. Amen? Kaya hindi pa natin matutumbasan yung ginawa ni Jesus. Amen? Kaya kung hindi sinasagot minsan ng Diyos yung ating mga panalangin, huwag tayo magtakbo sa Kanya. He surrendered to God's will, becoming the greatest sacrifice and Savior of all. True power and salvation comes through surrender. Tandaan po natin. So, anong dapat mong isuko sa araw nito? May mga dapat ka bang isuko sa umagang ito? Tandaan niyo mga kapatid, hanggat hindi ka nagsusurrender, hindi mo mararanasan ang tunay na tagumpay ng buhay. Tayo po tumayo sa umagang ito. Sabi ng Diyos, let go the rope. Let God lead. Live a life of relentless surrender. Amen? Pwede ba tayo maghanap na kapartner? Amen? Pwede ba tayo